Matapos harangin ng NAIA Task Force Against Trafficking, Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang 3 Pilipino na patungong Thailand. Kaagad na nagsagawa ng verifikasyon sa Department of Migrant Workers ang IACAT at National Bureau of Investigation sa mga ito. Dito nadiskubre na ang isa sa mga ito na kinilalang si Tabilog ay hindi otorisadong recruiter. Nalaman din na ang 2 kasama niya ay pinagpapanggap na missionary volunteers. Siyempre, ikaw ang nagdala dyan doon sa ibang bansa na yon sa pagsasabi na kayo ay gagawa ng mission volunteerism. Siyempre, sisiguraduhin mo rin na lahat yan ay makakabalik dito. Ayon sa NBI, kapag hindi nakabalik sa Pilipinas, ay natutulad sila sa nangyari sa ilang repatriated overseas Filipino workers mula sa Myanmar na pinagtatrabaho bilang scammers. Mga kababayan natin dinadala doon at pinagagawa sila ng illegal. Ngunit sila ay biktima pa rin nating itinuturing. Dahil sila talaga naman ay pinipilit lang o tinuturuan na gumawa ng hindi tama doon. Pagdating nga roon, kung hindi sila makareach ng mga kota na yon, sila ay binibigyan ng mga kaparusahan. Ayon pa sa NBI, hindi rin nila nasusunod ang petsa ng kanilang pagbalik sa Pilipinas matapos ang kanilang misyon. At kung hindi meron diyang hindi makakabalik, hindi na natin masabi kung ano mangyari. At kawawa ang mga kababayan natin doon dahil sila ay illegal na mag-i-stay doon. Dahil hindi tama kung sila man ay magtrabaho roon, ito ay prone sa abuso dahil wala silang tamang mga dokumento at on record ay hindi sila nakatala sa ating DMW na OFWs doon sa ibang bansa. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang naarestong suspect na maharap sa paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 at Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.